Suppose a man receives an initial annual salary of 60K increasing at a rate of 5,000 a year. So, yung sahod niya, yung pasahod sa kanya, initial or starting salary niya, 60K. Ang kagandahan naman, taon-taon nag-i-increase ng 5,000. So, second year niya, 65K. Third year, 70, and so on. Ilang taon siya magtatrabaho? 8 taon. So, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ito po yung pasahod sa kanya, engineers. Actually, yung part po na to is para siyang gradient na dun sa topic sa economy. Pero additional formula kasi yun, mag-stick na lang tayo sa mga formula na ginamit natin. Enough naman na yun to solve yung mga problems. Bale, maging pag-isipang mabuti kung paano gagamitin yung formula. Ito hindi siya annuity kasi iba-iba yung value. Total, 8 lang naman, why not single payment projection mo na lang? Ibig ko pong sabihin, kada araw mo na lang i-project. Diba? Ipo-project natin lahat pa-present. Lahat po ng araw na iyan. So, pa-present, edi year 0. So, dyan po yung reference ng projection. So, P now, si 60K muna tayo. Ito, hindi ako gagamit ng formula. Basta tandaan mo lang kung ang goal mo, ipoproject si 60K pa-present, negative lang yung exponent. So, 1.10, negative 1. Bakit negative 1? Reference nyo po 0. Gano'ng kalayo si 60K sa 0? 1 year. Also, wala yung summation kasi hindi naman siya annuity. Single payment lang. Yung pinakauna nating inaral kanina. Then the rest will follow na. The same approach. 1.10, this time negative 2. Tama? 70K. So, gaano kalayo si 90,000? 7 na yan, di ba? So, negative 7. Negative 8. Okay. Yan, kinaya naman, juniors. 8 lang. So, imano-mano na lang natin. Patience na lang. At least maka-arrive tayo sa correct answer. So, 18 na ako. Tingnan natin kung kaya. So, equals mo na. Hindi na kinaya. So, plus 90. Okay, so ang equivalent na sahod po niya is 400,238.93. Okay, so bilang sinasahuran, mamili ka ganitong klase ng pasahod. Pwede rin naman, bago ka pa magsimulang magtrabaho, nag-cash advance ka na, pwede ka rin sahuran na one time, big time, 400K.
Pero 8 years ka namang magtatrabaho walang sahod. Yun naman yung disadvantage or consequence. And ang target natin, yun, maaaring mga paraan ng pasahod niya, ito. Pwede rin namang isminsanan. And lastly, yung uniform ang salary. So gusto niya, similar actually to sa problem kanina, gusto po niya sa loob ng 8 years, same na yung sahod niya. Okay. Yan pa rin naman yung sahod niya, engineers. Babaguhin lang natin yung mode of payment or yung payment sa kanya. Pero same pa rin syempre yung sahod mo, P. So at year 0, nandun si P. A summation of 1.10 negative x. So A natin, star na lang din ulit, engineers, sa B. So alpha B divided by ilang arrows yan, engineers? From 1 to 8. Start sa 1 and sa 8. Kaya 8 minus 0 reference, 8 minus 0 reference, 1 minus 0 reference. Kaya 1 to 8. So answer natin is negative x, pa-present tayo. Answer is 75,022. Letter D. So, yun yung sahod sa kanya naman taon-taon. So, okay lang din to, no? At least, binayaran ka pa rin ng tama. Pero kung ako papapiliin, syempre, mas maganda yung nag-i-increase para naman ganahan ka. Number 19. Ulitin ko po, huwag niyong ilimit yung sarili, pwede mo yung i-project pa future. Pero safest kasi and easiest way is projecting to year 0. Pwede nga gitna ka mag-project pwede din. Pero huwag nang pahirapan yung sarili. 0 na lang. A young engineer borrowed 10K at 12% interest and paid 2,000 per annum for the last 4 years. So, try nating i-apply ito sa atin, di ba? Na-try naman na natin umutang. So, for example, umutang ka ng 10K. So, pataas yan. Kayo po bahala, pwedeng pababa yung araw nyo. Basta, kung palabas yung pera, or papasok naman yung pera, opposite na nung araw. Parang ito, umutang ka ng 10K. Siyempre, ang utang, engineers, binabayaran yan. Hindi yan kinakalimutan. So, for example, ito po yung binayad niya. 2,000 daw taon-taon for the last 4 years. Inutang niya yung 10K, so papasok na pera. Yung araw mo naman na 2K pababa. Yun yung kahalagaan naman ng cash flow. So, kanina, natutunan nyo na how to project. Makikita nyo dito naman paano pagka may in and out of money. Diba, alam nyo na mag-project like yan? So, kunwari ito, yearly is 2,000 ito. Tinatanong po, what does he have to pay at the end of the 5th year? So, 1st year to 4th year, nakapag-bayad ka pa ng 2K. Pero, obviously, it's not enough to pay off your loan. Kaya yun po yung tinatanong. Ilan pa yung kulang niya? Q. Say Q yung balance. Balance pa niya. At the end of 5th year kasi tinatanong. So, nasa year 5 si Q. Okay. So, ganito naman. Dagdagan lang natin yung natutunan dito. Alam niyo na mag-project, di ba? So, ang kagandahan, di ba, sa business, dapat magtali yung pera mo. In is equal to out. Saan kaya napunta yung mga expenses? Ganyan. Ganun din dito. In of money must be equal to out. Inutang, equal sa pagbayad. Paano mo mapag-equal? Dapat may reference ka. Ganun pa rin.
So, at year 0 tayo magtali ng pera. Kasi pag ganito mo siya analyst engineers, paano mo mapagtatali? Nasa iba-ibang time periods. Nasa year 1, year 4, year 5. Yun yung kagandahan naman ng marunong mag-project ng pera. Ipagtatali mo siya at a certain reference. Practicein nyo po at year 0. So, si 2,000, i-project mo sa year 0 para makapasama siya sa pagtali, as well as si Q. Wala sila sa year 0. From here, year 0, dito na tayo magtatali ng pera. In is equal to out, or arrow up is equal to arrow down. Tama? So, 10,000 lang naman yung arrow up, engineers. Equal natin yan sa arrow down. Ang dami yung arrow down, pero buti na lang, alam mo mag-project, ipo-project mo sa year 0. Doon tayo magtatali. So, 2,000 summation of 1.12 negative x pa present. Limit from 1 to 4. Arrow 1 to arrow 4 plus CQ engineer, single payment yan kaya walang summation. Yung typical lang, 1.12 negative 5. Engineers, reference year 0. Gaano kalayo si Q sa year 0? Minumove mo kasi sila kaya ka nga nagpo-project. I-move mo. Gaano kalayo yung movement? 5 years. So, negative 5. Single payment. Huwag manilito dyan sa ginagawa natin. Galing lang yan sa formula na to. Baka nawala na kayo sa track. So, Q 1.12 negative 5. Then, hindi po kaya ng shift solve dyan, engineers. Kaya manipulate sa calculator na lang. I-adjust mo. It looks like this. 10,000 minus yung annuity. Siyempre, divided by mo yung 1.12 raised to negative 5 para makuha mo si Q. So, answer is 6,917. Point 72. Letter A is pinakamalapit. Engineers, hindi kaya ng shift solve, so manipulate. Ganyan na yung mangyari. Konting algebra lang. Yan, so ang dali lang, di ba? Dahil may 8 tayo ng calculator. Logic lang din ito, pera-pera. Alam ko, ayaw niyong nagugulangan, kaya sana nasundan yung ginawa nating projection at bakit kailangan may reference ka para mapagtali mo yung pera. Punta mo lahat doon, yung pera. And natutunan nyo na how to project money from different time periods to another. Okay, number 20. Saan po ng pagbayad niya? 10 semi-annual. 10. So, 1, 2, 3, 4, 5. To be made 6 months after the loan is given. Which is, yun nga po yung ordinary annuity. Yung tinatawag na at the end. Okay? Ordinary annuity means at the end. Tinatapos muna yung period. Kunwari, ito, semi-annual siya magbabayad, di ba? Semi-annual yung pagbayad niya. Semi-annual payments. Tingnan mo, tinapos muna yung 6 na buwan or yung isang semi-annual saka magsimulang magbayad. That is normal, yung ordinary annuity. So, yung unang 5 semi-annual engineers is 10,000 daw each. Tapos, syempre, obvious naman, hindi pa yan enough to pay off your loan. Yun yung hinahanap mo ngayon. What is the other 5 equal payments? So, unknown po yung annuity na the rest. Take note, 10 dapat, 5 pa lang yung nagawa mo. Ilan pa yung 5? Kahit hindi ko po pinapansin kanina, engineers, always check your AIN. A natin is annually. I natin,
annual din. N natin, annual din. 4 years. So, check po sila kahit hindi ko po pinapansin. Ngayon, i-practice nyo lagi yung i-check engineers before using yung calculator. Yung A natin, semi-annual. Diba? 5 other equal payments of such amount that the final payment will liquidate the debt. So, semi-annual annuity yung hinahanap. Therefore, your I must be semi-annual. Semi-annual ba? Yes. So, 12% divided by R over M yan lagi. So, 12% divided by 2 kasi semi-annual. 0.6 semi-annual. Also, your N must be semi-annual din. Sabi naman po, 5 other equal payments, semi-annual. So, 5 pa yung ating hinahanap. Then, the rest is kayang-kaya nyo na. So, may in and out of money, mag-reference ka ngayon para mapagtali mo. Year 0, always practice. Arrow up equals arrow down. Or in logic, hiniram equals bayad. So, hiniram, 100K, equate natin sa lahat ng bayad. So, ito yon. Kaso, kailangan mong i-adjust. So, first is 10,000. 1.06 negative x. Limits from 1 to 5. Diba ang convenient mag-project pag year 0? Kasi ano man yung simula ng araw at end ng araw ng annuity, yun na rin yung limits. And lastly, si A annuity ulit yan, summation of 1.06 negative x. And obviously, its limit is from 6 to 10 semi-annual. So, 6 to 10. Naging 6 to 10 kasi 6 units to 10 units kalayo from year 0. Then, manipulate na sa calcu. Evaluate mo. Bawal shift solve, kaya konting adjustment. So, ganito po yung itsura. Answer is 18,386.74. So, kailangan niya pa magbayad ng ganito pang amount yearly para totally quits na sila nung inutangan. Then, ganyan lang. Number 21. An employee obtained a loan of 10,000 at a rate of 6% compounded annually in order to build a house. So, A natin, annually or yearly, equal siya sa 10,000. That's why our I must be, hindi, sorry, mistake. Ang inutang pala 10K. So, obtained a loan of 10K at this rate para makapag-build ng house. How much must he pay monthly? Ito pala. So, ang paraan ng pagbayad niya sa utang is A monthly. So, buwan-buwan, engineers. Again, si A ang masusunod, ifa-follow ni I at saka si N. So, yung I natin dapat po monthly. However, the given is in effective rate annually. Diba? So, ang goal natin dapat R over 12. Monthly kasi, engineers. Ito dapat yung substitute sa Calcutech, kaso wala. Hanapin natin ngayon yan gamit yung conversion na tinuro ko kanina. Na ER is equal to, diba annually yan? Pag ER, annually, 1
1 plus r over m raised to m minus 1. Okay, so mula dito, substitute natin. 0.06 equals, since r over m lang din naman yung kukuhanin natin, engineers, diba? I-convert natin kasi siya monthly. Dito, r raised to 12. Why not yung buo na lang na yan, i-shift solve natin as x. Kasi ang gagawin mo lang din, i-divide sa 12. Though okay lang naman kung i-shift solve mo si r. Okay lang din yun. Pero naghahanap tayo ng mabilisang mga approach. So, i-shift solve mo na lang yung x, yung buo na r over 12. So, ang value is 4.876. Store na lang natin ito sa B, engineers. Okay, so yung answer nyo na yan, paki-store na lang sa B. Okay, nasundan. So, check na tayo dito. Naka-monthly na, engineers. So, A, check. I, check. Si N naman natin, dapat number of months. So, period of 10 years, kaya 12 times 10. So, this is 120 months na. Okay po ba? Then, the rest, gamitan mo na ng calculator. So, hindi ko na kailangang i-present pa dito yung 120 na arrows, engineers. Sobrang dami yan. So, each A, yan po yung ating hinahanap. Ang kaso nga, wala siya sa year 0. So, lipat mo para nandun, magkatapat na sila ni 10K. So, 10,000 is equal to summation of 1 plus P. Careful dito pala, engineers. Yung parenthesis, raised to negative x. So, x natin from 1 to 120. So, what is A equal to? Since na-store ko na po siya sa B, para hindi ka nasulat ng sulat, and at least accurate yung answer mo, 1 plus alpha B, negative x. Ganyan yung itsura nung sa loob ng summation. Para hindi magkamali. 1 to 120. So, answer, hintayin nyo na lang, 110.22 yung labas na buwan-buwan na kailangan po niyang bayaran. So, nakita niyo yung kahalagahan na dapat magtali po yung unit ni AI tsaka N. Or else, marurong po tayo. Kahit namang gamitan nyo ng formula, still you have to satisfy these 3. Kahit gamitan nyo yung formula, dapat itong tatlo rin alam mo bago mo isalpak dun sa formula natin. Okay, may additional tayong isinama sa calculation, yung kagandahan ng alam mag-convert from different compounding period, and naaral na natin yan kanina. Next tayo, number 22. A 10,000 pesos loan is to be repaid at the rate of 200 pesos per month with an annual effective rate of 19.56% charge against the unpaid balance. What principal remains to be paid after the third payment? Medyo similar siya sa number 19, tama? Parang tinatanong pa yung balanse. So, tignan natin. Umutang ng 10K. Ang nangyari, nagbayad po siya buwan-buwan, pero ilang payment lang? 3. 1, 2, 3. So, 200 pesos each. Siyempre, yan pa lang naman yung naihuhulog mo. Yun ngayon yung tinatanong. What principal remains, or ilan pa yung balanse mo na kailangang bayaran? After, ito naman yung kaibahan sa number 19 kanina. After the third payment. Right after the third payment, di ba kakahulog mo nung last na 200 pesos,
pwede mong malaman ngayon yung balance mo pa, Q. Yung Q nandito rin sa third year or third month, I mean. Nasundan, nandyan din po siya sa third month. Yan, Q. Unlike sa number 19 kanina, ito, sinabi kasi balance niya at the end of the 5th year. Kaya yung Q mo nasa 5th year. Whereas itong 22 paid after, right after the third payment, ilan pa yung balance. So, yun lang naman yung kaibahan. So, check nyo si AIN. So, A natin monthly, 200. I natin monthly na po ba? Okay, hindi. 19.56% effective rate. Just like kanina, engineers, same approach. Convert natin siya into monthly. R over 12. Ilan to? Store natin kay B. So, effective rate, which is 0.1956. So, yung buong yan, alpha x na lang, raised to 12. Makuha nyo pong alpha x, pakistore sa P. So, shift solve dito. Okay, so store natin sa B. Then, saka tayo magtali na. So, at year 0 tayo magtatali ng pera. 10,000 is equal to 200 summation of 1 plus alpha B negative x of limits from 1 to 3 plus Q 1 plus alpha B negative 3. So, what is Q? Equal to. Pag in-store ko kasi sa A, baka malito kayo dun sa annuity na symbol. Kaya B na lang. Balance pa niya, 9,850 approximately. So, letter P tayo ng answer. Okay, tingnan nyo po yung manipulation na ginawa natin para masolve. So, ganyan po siya. Okay, na kung saan yung N natin nag-match din siya, 3 months. Check, check.